Sa taong 2025, isang malakas na unos ng mga kautusan, visa at investigasyon ang humahampas sa ugnayan ng Washington at Beijing. Ayon sa mga ulat na umiikot sa Estados Unidos, halos 40,000 mamamayang Tsino ang inutusang lisanin ng bansa. Mula sa bulong-bulungan sa internet, naging pambansang debate ito tungkol sa seguridad, imigrasyon at kinabukasan ng mga estudyanteng Tsino. Pinaigting umano ng mga ahensiyang federal ang pagbabantay sa mga lumampas sa pananatili, nagtatrabaho ng walang pahintulot at pinaghihinala ang sangkot sa paniniktik. Tinatayang nasa 300,000 at 70,000 Tsino ang may problemang kaugnay ng kanilang katayuang legal at halos 40,000 ang sinasabing nakatanggap ng kautusang umalis. Nagbabala rin ang pamahalaan ng Estados Unidos na maaaring harapin ng mga umiiwas sa deportasyon ang mas mabibigat na parusa kabilang ang posibleng pag-agaw sa ilang ari-arian. Mariing tumutol ang Beijing. Binatikos ng Beijing ang Washington habang kumalat sa mga puok-ugnayan ang panawagang boykotin ng mga produktong Amerikano. Ngunit may kabalintunaan. Habang sinasabing kayang talikuran ng Amerika, marami pa ring pamilya ang nangangarap na makapag-aral ang kanilang mga anak sa mga pamantasang Amerikano. Lalong uminit ang usapan ng igiit ng isang kilalang figurang pampolitika sa isang lathalain na dapat bawasan o tuluyang alisin ang mga estudyanteng Sino sa mga piling pamantasan gaya ng Harvard. Ang kaniyang tanong, bakit gagamitin ng Amerika ang pinakamahuhusay nitong guro at laboratorio upang sanayin ang mga taong maaaring makatulong sa pangunahing katunggalin nito? Sa ganitong pananaw, ang edukasyon ay hindi na lamang tulay ng pagkakaibigan. Bahagi na rin ito ng laban para sa teknolohiya, talino at impluwensiya. Kasabay nito, iniulat na mahigit 6,000 pahintulot sa pag-aaral ang pinawalang bisa dahil sa paglabag sa visa, alalahaning legal o pinaghihinalaang ugnayan sa Partido Komunista ng China. Pinuna rin ang Kennedy School ng Harvard na para sa ilang kritiko ay naging napakalapit sa mga institusyon at opisyal mula sa Beijing. Ang dating palitan ng kaalaman ay tinitingnan na ngayon ng ilan na parang pintuang maaaring pasukan ng impluwensiyang pampolitika. May isang pangyayari sa seremonya ng pagtatapos sa UCLA na lalo pang nagpasiklab sa damdamin. Isang Amerikanong may lahing Tsino ang hayagang pumuna sa patakaran sa imigrasyon ng pamahalaang Trump. Protektado ng batas ang kanyang pagsasalita, ngunit sinalubong siya ng malupit na tugon sa internet. May mga nagsabing dapat siyang sunduin ng pamahalaan ng China at may ilan pang nanawagang paalisin siya. Iginiit niyang mamamayang Amerikano siya, ngunit nagpalakas pa rin ang pangyayari sa paghihinala laban sa mga estudyanteng Sino. Habang lumalakas ang panawagang paghiwalayin ng dalawang bansa, napakalalim naman ang kanilang pagkakaugnay. Noong 2024, halos isa sa bawat 4 na dayuhang estudyante sa Estados Unidos ay mula sa China. Malaki rin ang ambag ng mga dalubhasang may lahing Sino sa agham at talinong artipisyal. Ngunit pagdating ng 2025, nagbago ang tono. Ang dating paanyayang halina at mag-aral ay tila napalitan nang magpakita muna ng dagdag na papeles at baka kailangan din naming siyasatin ang iyong mga kakilala. Sa ilang pamantasan, may mga ulat ng biglaang pagkawala ng legal na katayuan ng mga mananaliksik at estudyante. Sa California, may mga nakatanggap umano ng abisong nawalan sila ng pahintulot na manatili. Sa Stanford, nagkaroon ng problemang pan-technical na pansamantalang nagpawalang bisa sa mga pagkakakilanlan ng ilang dayuhang estudyante dahilan upang hindi sila makapasok sa ilang gusali. Maaring pagkakamali lamang ito, ngunit sa panahon ng hinala, kahit sirang talaan ay nagmumukhang simula ng mas malaking pagpapalis. Sa Cornell, isang mag-aral sa antas doktorado ang sinasabing nakatanggap ng abiso na kanselado ang kanyang F-H2 visa at kailangan niyang umalis sa loob ng 72 oras. Halos wala siyang panahong ayusin ang kaniyang buhay. Ang kaniyang pamilya ay nakapaglaan na ng mahigit 6 na milyong piso para sa matrikula at gastusin sa loob ng 3 taon. Sa isang iglap, ang matagal na planong edukasyonal ay tila naging resibong hindi na maaaring isauli. Mas matindi pa ang naging reaksyon ng ilang aktivista at komentarista. May nanawagang kanselahin ang lahat ng visa ng mga estudyanteng Tsino upang turuan ng leksiyon ang Beijing. May nagbanggit pa sa anak ng pinuno ng China na minsang iniulat na nag-aral sa Harvard
at nagmungkahi ng sagisag na pagpapaalis. Dati kapag sinabing mahigpit na imigrasyon sa Amerika, ang unang pumapasok sa isip ay ang hangganan sa timog. Ngayon, pati mga laboratorio, silid-aralan at tanggapan ng mga mananaliksik ay naging bagong linya ng depensa. Hindi lamang Estados Unidos ang gumagawa ng mga hakbang. Sa Europa, Hapon at iba pang mauunlad na bansa, mas mahigpit na rin ang mga patakaran sa pakikipagtulungan sa China sa mga larangan ng semikonduktor, talinong artipisyal at teknolohiyang quantum. Ang China, na matagal na itinuring na pabrika ng mundo, ay tinitingnan na ring panganib sa paglipat ng sensitibong kaalaman. Ang pasaporte, diploma at talaan ng pananaliksik ay tila naging magkakaugnay na dokumentong sinusuri sa iisang mesa. Ngunit hindi natatapos ang usapan sa pamahalaan at mga pamantasan. Sa iba't ibang bansa, lumalawak din ang pagpuna sa asal ng ilang turistang Chino. May mga video at salaysay tungkol sa pagdura sa pampublikong lugar, paglabag sa pila, pagsigaw sa mga kawani at pagwawalang bahala sa mga tuntunin. Sa Europa, Hapon at Timog Korea, may mga ulat ng maruming asal, pag-iingay, maling paggamit ng pasilidad, at pakikipagtalo sa mga tauhan. Sa isang kapehan, isang babaeng sinita dahil sumingit sa pila ang umano'y nagkunwaring hindi nakauunawa at iginiit na kausapin siya sa wikang Chino. Sa Tokyo, may ulat naman tungkol sa turistang walang wastong tiket ngunit siya pa ang sumigaw sa kawani at humiling ng tagapagsalin. Para itong bisitang pumasok sa bahay ng iba, hindi nagtanggal ng sapatos, saka nagreklamo sa sahig. Nakakatawa sana kung hindi nakapapagod. Gayunman, mahalagang iwasang ituring ang ganitong mga halimbawa bilang larawan ng lahat ng mamamayang Chino. Hindi sinasabing likas na masama ang isang lahi o kultura. Sa halip, sinisisi nito ang sistemang pampolitika at panlipunang umusbong matapos ang 1949. Ayon sa pananaw na ito, winasak ng sunod-sunod na kilusang pampolitika ang maraming tradisyonal na pagpapahalaga, kabilang ang paggalang, pananagutan sa pamilya at malasakit sa kapwa. Ang puwang na naiwan ay pinunan umano ng takot, kompetisyon at bulag na katapatan sa Estado. Isang pangyayari sa isang puok panturista ang madalas gamiting halimbawa. Isang lalaking Sino ang nagalit umano sa isang gabay na Koreano dahil may hawak itong maliit na watawat bilang palatandaan ng kaniyang grupo. Sinabi niyang hindi dapat magwagayway ng banyagang watawat sa lupain ng China at muntik pang maging marahas. Ang ganitong kilos ay hindi na simpleng pagmamahal sa bayan. Kapag ang pagkamakabayan ay nawalan ng pagpipigil, nagiging parang maanghang na sawsawang ibinuhos sa lahat. Sa una ay pampagana, ngunit kapag sumobra, wala ka ng malasahan kundi hapdi. Sa loob ng maraming dekada, ayon sa kaisipang ito, itinuro ng propaganda na ang mundo ay nahahati sa kakampi at kaaway. Ang pagtutulungan ay napalitan ng pagdududa at ang paggalang sa iba ay naisantabi ng paghahangad na mauna. Ang kabutihang loob, kagandahang asal, katapatan at pagpapakumbaba ay itinulak umano sa gilid kapag hindi tugma sa pangangailangang pampolitika. Dahil dito, ang ilan ay lumaking sanay sa lipunang ang pag-iingat sa sarili, ang unang tuntunin at ang pagtulong sa iba ay maaaring magdala pa ng problema. Sa ganitong pagbasa, ang mga hindi kanais-nais na kilo sa ibang bansa ay hindi ebidensiya na walang mabuting kulturang Chino. Sa halip, ipinakikita nito kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang lipunan ay matagal na hinubog ng takot, tunggalian at propaganda. Ang mga nakikita sa mga video ay maaari ring produkto at biktima ng kapaligirang nagturo na mas mahalaga ang lakas at pagkapanalo kaysa pag-unawa at pakikisama. Dito pumapasok ang paghahambing sa Taiwan. Magkapareho ang maraming ugat na pangkultura ng Taiwan at kalupaang China, ngunit magkaiba ang landas nila. Habang dumaan ang kalupaan sa malawakang kampanyang sumira sa maraming lumang tradisyon, pinanatili ng Taiwan ang malaking bahagi ng mga kaugaliang nakatuon sa paggalang, kaayusan, kabaitan at pananagutang sibiko. Sa ilalim ng demokrasya at mas malayang lipunang sibil, naging posible ang pagtatalo ng hindi kaagad ginagawang kaaway ang hindi sumasang-ayon. Hindi nangangahulugang perpekto ang Taiwan
o na walang mabubuting tao sa kalupaang China. Ang mahalagang punto ay kung paano hinuhubog ng kapaligiran ang pag-uugali. Ang parehong binhi ay maaring tumubo ng magkaiba depende sa lupang kinalalagyan. Sa matabang lupa, nagiging puno itong nagbibigay lilim. Sa lupang puno ng lason, maaring mabuhay pa rin ito, ngunit baluktot at hirap mamunga. Ang kultura ay buhay na bagay na maaring alagaan, baluktutin o sugatan ng kapangyarihan. Sa huli, ang krisis ng mga visa, deportasyon at paghihigpit sa mga pamantasan ay hindi lamang kuwento tungkol sa mga dokumento. Isa itong babala tungkol sa bilis ng pagkasira ng tiwala sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Kapag nawala ang tiwala, pati estudyante ay nagiging pinaghihinalaan, pati siyentipiko ay tinitingnan bilang posibleng panganib, at pati simpleng pagkakamali sa computer ay nagmumukhang bahagi ng lihim na plano. Ang dating tulay ng edukasyon ay unti-unting nagiging tarangkahang may bantay. Kasabay nito, mabigat ang pagsubok sa pandaigdigang imahe ng China, hindi sapat ang malakas na ekonomiya, makabagong teknolohiya, at makapangyarihang estado kung ang pakikitungo ng ilang mamamayan sa ibang bansa ay nagdudulot ng sama ng loob. Ngunit hindi rin makatarungang isisi ang lahat sa karaniwang tao. Kung may aral na dapat kunin, ito ay ang pananagutan ng sistema sa paghubog ng asal, pag-iisip at pakikitungo ng isang lipunan sa mundo. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung ilang visa ang kakanselahin o ilang tao ang pauuwiin. Ang mas malaking tanong ay kung may babalik pa ang tiwala at makabulang palitan sa pagitan ng dalawang bansa. At para sa China, ang tunay na hamon ay hindi lamang kung paano tutugon sa presyon ng Amerika, ito rin ay kung paano muling bubuhayin ang pinakamahuhusay na bahagi ng sarili nitong tradisyon, ang paggalang, malasakit, katapatan, at pagkilala sa dignidad ng kapwa nang hindi ito nalulunod sa ingay ng propaganda at labis na pagkamakabayan. Sa panahon ngayon, madaling gumawa ng kaaway at napakadaling magpakalat ng galit. Isang pindot lamang, may panibagong boycott. Isang maikling video lamang, may panibagong pambansang kahihiyan. Ngunit ang pagbuo ng tiwala ay parang pagluluto ng magandang adobo. Hindi pwedeng madaliin, hindi sapat ang isang sangkap, at kapag nasobrahan sa alat, mahirap nang ayusin. Kaya ang kinabukasan ng ugnayan ng Amerika at China ay nakasalalay hindi lamang sa mga pinuno, kundi pati sa mga estudyante, guro, turista, pamilya, at ordinaryong mamamayang araw-araw na nagpapasiya kung ang pagkakaiba ay haharapin sa galit o sa pag-unawa. Ano sa palagay ninyo? Ibahagi ang inyong pananaw sa mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampana upang hindi mapalampas ang susunod nating talakayan.